Ngayon. So, ang una po nating topic about the book of Romans. So, punta tayo in Romans chapter 1. Okay, about the wrath of God. Okay? So, Romans chapter 1, verses 18 to 19. Romans chapter 1, verses 18 to 19. Okay, sino nakaalam kung ano yung wrath? Alam nyo kung ano yung wrath? Matinding galit. Puot. Ayan. So, sobrang naghihimutok na galit. Okay? So, in Romans chapter 1, verse 18 to 19, yung mga walang Bible po, nilagay ko rin siya dito for your reference. So, sabi ng Bible, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them." So, gusto ko po maintindihan natin, okay, na meron po, sabi dito, sa verse number 18, merong puot ang Diyos, may galit ang Diyos, at inihayag niya yon, nireveal yon, sabi ng Bible. Okay? At meron siyang pinag-revealan, and that will be also our outline sa pag-aaral po na ito. At naglagay din ako dito, kasi alam ko may mga bata tayong kasama, so nilagay ko rin in consideration na merong mga picture na mapakita ko lang kung ano yung pinag-uusapan natin para makasabay sila. Kasi yung iba, pag puro words lang, di nila nagigits eh. So, meron tayong mga pictures na nakalagay po dito. So, ating pag-aaral about this, about the wrath of God, at gusto ko lang i-recognize natin, verse number 16, saka verse number 17, bago binanggit ni Apostle Paul yung wrath of God, sinabi niya na hindi niya ikinakahiya, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Sa verse number 16, "For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." Kaya niya nabanggit yung wrath of God sa verse number 18. Kaya po nagangaral siya ng ebanghelyo ay dahil sa reality, sa realidad na merong wrath of God. Kaya para din doon yung gospel. Para mailigtas ang mga tao mula dito sa wrath of God na ito, sa puot ng Diyos. And believe it or not, paniwalaan ba natin o hindi, ang Diyos po hahatulan niya ang sanlibutan. God is angry with sin and God is angry with those who are in sin. Kaya pinapangaral ang ebanghelyo, kaya namin pinapangaral ang ebanghelyo ay para hindi mapahamak ang tao mula dito sa nakaabang, nakabinbin na puot ng Diyos. Okay. So ito yung ating pag-aaralan. Una, pag-aaralan natin the revelation of the wrath of God. Yung pagkapahayag ng puot ng Diyos sa Biblia. Okay? So, intindihin natin what is the wrath of God. So, sabi ng Deuteronomy 4:24, ang Diyos, ang tunay na Diyos, ang nag-iisa at buhay na Diyos, ito po yung description ng Bible sa Kanya at ng Kanyang sarili. Consuming fire, even a jealous God. Okay? Tumutupok na apoy, even a jealous God. So, ganun yung pag-uugali ng Diyos o ganun yung nararamdaman ng Diyos. Bakit po? Kasi ang tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. At dahil ang gusto ng Diyos, siya lang yung sasambahin mo. Ang gusto ng Diyos, siya lang yung i-worship ng tao. Kaya lang ang tao napunta sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi sa first 10 commandments po, mas kilala natin as 10 commandments. Ang first commandment, ang una doon sa 10 commandments, "Thou shall have no other gods before me." Yun yung umpisa. Bakit? Ina-address nun yung pinaka-problema ng tao. Isa sa pinaka-problema ng tao, that is, yung sumasamba siya sa ibang Diyos. So yun yung, kaya binigay ng Diyos yun. Hindi pwede sa Diyos na, sambahin mo siya, tapos sambahin mo rin ang iba. Ang gusto niya, siya lang ang sasambahin mo. Kasi siya lang naman ang totoo. Ang iba, peke naman yun eh. Lahat ng ibang Diyos, peke naman sila. So, bakit ka magsasamba sa ibang Diyos, sa peking Diyos, sa ibang, ayan nga small letter G, hindi capitalized. So, other gods ito. Ang gusto ng Diyos, you only worship or serve or recognize na siya lang ang tunay na Diyos. Walang ibang Diyos katabi ng Diyos. There is no other gods beside the God of the Bible. Sabi na Isaiah 44:6, "Thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, and I am the last, and beside me there is no God." Wala siyang katabi. The true and living God, nag-iisa lang siya. Okay? Walang ibang Ibig sabihin, ang Diyos, isa lang. Ilan ang Diyos?
Isa lang. Wala siyang ibang katabi. O hindi siya maraming Diyos. Isa lang. Nag-iisa lang ang Diyos. But history will tell us of this folly of man. May kita natin sa kasaysayan ng tao kung papaano ang tao naging masambahin sa Diyos-Diyosan. Yung tawag nga po doon, idolatry, which do nothing but mock the Creator. Diba? So, halimbawa yung magulang natin, halimbawa may mama ka, may papa ka, pero ibang tao yung tinatawag mong mama, ibang tao yung tinatawag mong papa, ano kayo mararamdaman ng mama mo? Bakit di niya ako kinikilalang mama niya? Ba't di niya ako kinikilalang papa? Ba't iba yung tinatawag niya mama? Ba't iba yung tinatawag niya papa? At ang Diyos, siya lang ang tunay na Diyos. Bakit yung mga tao, ang sinasamba nila, maling Diyos? Iba. So, ang ugali ng Diyos doon, He's a consuming fire. He's a jealous God. Kasi ayaw ng Diyos na ibang Diyos ang ating sasambahin. Now, man have tasted God's wrath during the time of Noah. Gusto ko maintindihan. So, titigan natin yung panahon ni Noah kung ano nangyari. Kaya natikman na po ng tao yung galit ng Diyos, puot ng Diyos dati. Okay, ito yung halimbawa. Sa Genesis chapter 6 verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So may time na nakita ng Diyos sa Genesis, isipin mo yung Bible natin, hindi pa nakakailang chapter, di pa nakakasampung chapter, ito na ang tatambad sa'yo. Bakit? Simula nung ang tao sumuway sa gusto ng Diyos, kinain niya yung pinagbabawal na bunga na ito, pagdating mo ng Genesis 6, ayan na, ang buong sanlibutan, no, wickedness of man was great. Ang sama na agad ng tao. So ito yung example, ganyan yung tao, no? Nag-party-party, di ba? Naghubad-hubad sila dyan, nag-intoxicate sila dyan, lahat yan yung tao. No? At ang isa sa mga masama nilang ginagawa ay karamihan po ng kasalanan na sa Bible na ina-address ay tungkol sa sexual sins. Mga kasalanan na hindi dapat ginagawa. No? So ganito yung mga nangyayari. At dahil dyan, it repented the Lord that He had made man on the earth. And it grieved Him at His heart. So ang Diyos sa puso niya, nalulungkot siya. Parang, di ba? Alam natin, di nagkakamali ang Diyos. Never siya nagkamali. So kailangan may gawin siya tungkol dito. Hindi niya hayaan na magpatuloy yung tao ng ganyan. Kaya po, sabi ng Bible, hindi ko lang napalitan tong verse, but this is, I believe, verse 7. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Alam niyo kung bakit? Ito, so, sinabi ko po sa inyo, nagkamali na tong passage, pero, hindi lang tao yung madidestroy dito. Hindi lang tao yung pupuksain niya, kundi, tingnan nyo, pati mga hayop, pati mga gumagapang, pati mga ibon. Ano kung bakit? Idamay din yon? Kasi doon sa Genesis 6, ang nangyari po sa tao, kahit mga hayop, inaasawa ng tao. Part of which, ang tawag doon, bestiality. Isipin mo, ganyan kumbaga yung isip ng tao, yung kasamaan ng tao, ganun siya. Kaya kahit yung mga hayop kailangang linisin din. Kumbaga, idamay na lahat. Genesis 7:11. In the 600 year of Noah's life. Isipin mo ang buhay ng tao dati. No? Tayo ngayon, maka 60 tayo. Pasok ka na sa senior citizen. Pero dati, 600 years. Basic lang. Pero pagkatapos, may kita natin sa Bible, pagkatapos nitong pangyayari na to, doon bumaba ang buhay ng tao. Naging 100 na lang. Hindi na abot ng 200, hindi na abot ng 300. Pero si Noah, ang buhay niya, nung 600 years old siya. Okay? Year of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. So, nung time na yon, yung 600 years old si Noah, ito na. Binuksan na ng Diyos itong mga bagay na to para ang tubig pumunta sa mundo. Verse 18, and the waters prevailed and were increased greatly upon the earth, and the ark went upon the face of the water. Alam niyo nangyari nung time na yun? Ito. Ganyan.
hanap tayo ng hanap ka ng pinaka mataas na bundok noon time na yon. Hanap tayo ng ano bang pinakamataas na bundok sa mundo? Mount Everest, di ba? Tignan yung sabi ng Bible. And the waters prevailed exceedingly upon the earth, and all the high hills that were under the whole heaven were covered. Walang lugar nun na matatanaw ka, lahat matatanaw mo tubig. Buong earth, buong mundo po, tubig matatanaw mo siya. Pag tinignan mo yung buong mundo nun, covered ng tubig. At anong resulta nun? Siyempre, kung ilubog mo lahat, and all flesh died that move upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beasts, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man. Habang yung pamilya ni Noah, doon naka-safety. Pero ito, depiction na lang to ng artist. Pero I don't believe na may nakalutang pa po nun. Kasi kung ganyan nakataas yan, nakalubog ka na. Nakalubog na lahat. No? Kasi ito, depiction pa rin, pero ganyan, no? Pero lahat namatay. 8 tao lang ang nakasurvive ng time na yun. Alam po ng mga tao yan dito kung gaano kadelikado din ang dagat. Dagat pa lang yan. Pero yung time na to, buong mundo naging karagatan. Ganun kalala yung time na yun. Kita mo mga tao, talagang kapit sila kung saan sila kakapit, pero wala kang kapitan. Bakit? Pati yung bundok na lubog pati bundok eh. Pero ulitin, bakit ginawa ito ng Diyos? Tandaan nyo, ang Diyos po may gawa nun. Ang Diyos yung ang naglayon para ilubog yung lahat ng tao sa tubig. Bakit? Kasi nga yung wickedness, naalala nyo sa Genesis 6, yung wickedness of man was great in the earth. So tandaan natin yun. Ito yung lesson pagdating sa wrath of God, na merong consequence ang kasalanan. Na merong kabayaran ang kasalanan. Hindi ito palagpasin ng Diyos. Ang kasalanan, talagang merong bayad yan. At ito, tignan natin, ganyan pa lang. Grabe, kung tayo present nung time na yun, maawa ka talaga. Kasi ang mga tao dyan, hindi lang naman 1,000 eh. Hindi lang naman 2,000 yung tao eh. I believe nasa milyon yung tao niyan. Kahit nagsisimula pa lang yung Bible o yung history of man. Pero imaginein mo, ang buhay ng tao noon umabot na 600, 700. Hindi kung isang tao pa lang ang anak niya na siguro abot ng mga 200. Isang tao lang yun. Mag-asawa lang yun. Bakit? Halos kung taon-taon yung mga anak, simula 18 years old, di ba? Imagine ko ilan yun. Ngayon nga, di ba, kapag ang anak naglilima na, ang tasa ng kilay, dami na. Pero panahon na yan, isipin natin, yan yung nangyari. Kaya ang sabi ng Bible, all in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land died. Lahat namatay. And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man and cattle, and the creeping things and the fowl of the heaven, and they were destroyed from the earth, and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. So ang naligtas lang nung time na yon, 8 tao. Si Noah, yung asawa ni Noah, yung 3 niyang anak, at yung 3 asawa ng kanyang anak. What we have during the time of Noah, ay inubos talaga ang tao. Inubos talaga. Nagtira lang ng 8 na dun na magmumula. Yung 3 anak ni Noah, ang pangalan nila Shem, Ham, Japheth. Anong pangalan? Shem, Ham, Japheth. Yung 3 anak na ito ni Noah, yan ang mga naging ulo. Kaya yung isa, si Japheth, yun yung mga sa Amerikano yun. Itong si Shem, ito yung mga sa Asian. Tayo, mga dyan yung galing, mga Pinoy. Yung Ham, dun na yung Africa. Kasi yung naghiwa-hiwalay na yan sa lineage. Okay? Pero basically, yun yung history ng tao. So natikman na ng tao kung papaano yung puot ng Diyos nung time ni Noah. Pero iniisip natin, so man still thinks na malaya siyang gawin kung anong gusto niyang gawin. I'm free to do what I want. At walang mangyayaring hindi maganda. Pero that is totally wrong. Mali yun. Bakit? Sabi ng 2 Peter 3:3, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lust. So merong mga nagmamock, merong nag-i-scoff.
Ano ba yung mga pinaggagawa nyo? Bible pa kayo dyan. Wala namang ganyan, di ba? May mga scoffers. Pero hindi nila alam, ito yung mga sinasabi ng iba, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Nasa na? Sabi darating. Wala naman. Diba? May mga nag-scoff. Pero di nila alam, verse 7, but the heavens and the earth, which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire, against the day of judgment and perdition of ungodly men. Alam niyo po, kaya merong rainbow. That is the sign na hindi nagugunawin ng Diyos muli ang mundo pamamagitan ng tubig. Kaya may rainbow. Pag nakita mo yung rainbow, reminder yon na hindi na po gugunawin ng Diyos yung mundo ulit sa pamamagitan ng tubig. So, comfort sa atin. Ibig sabihin, kahit ano palang mangyari, hindi na gagawin ng Diyos ulit yun. Yung bubuksan niya yung windows parang ang tubig dito, mapuno. Hindi niya nagagawin po yun. Pero ang hindi niya sinabi, na hindi niya nagugunawin muli. Kasi gugunawin niya sa pamagitan naman ng apoy. Fire. Kaya magsasabi, global warming. Hindi yan talaga totoo yung global warming na tayo yung maggagawa. Ang Diyos ang gagawa nun. Ang tao gagawa ng global warming, hindi mo kaya. Pero ang Diyos kaya niya. But God, to gusto ko maintindihan natin kahit ng mga bata, ang Diyos po, itong mundo na kami nabibilangan natin, one day, i-renovate niya yan gamit yung apoy. Because He will judge the world. Yun yung galit niya. Para linisin niya muli. Okay? Kasi nung panahon ni Noah, marami na parang nalinis niya na yun eh. Isipin mo. Alam niyo po, pag umulan ng sobrang lakas, yung daan lilinis eh. No, mawala yung mga dumi-dumi dyan. Pero imagine pag apoy. It's like purifying talaga yun. At lahat, no, gunawin ng Diyos sa pamagitan ng apoy. God is angry and will pour out His wrath for the sins of men. Kailangan natin maintindihan yun. Ang Diyos po, ang tunay na Diyos, the God of the Bible is not joking. Hindi siya nagbibiro. Yung kasalanan na ginagawa ng tao, pagbabayaran yan. Kailangan yan merong bayad tungkol dyan. Now, preacher, paano naman po kami? Paano naman po tayo? Paano kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan? Paano kapag nandoon pa rin tayo sa ating mga kasalanan? Tingnan nyo, 1 Thessalonians 2:16. Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins always, for the wrath is come upon them to the uttermost. The more na ang tao, nire-reject ang Diyos, tingnan nyo nangyari. Fill up their sins always. Ibig sabihin, parang baso, magkasala ka ng magkasala, dinadagdagan mo, pinupuno mo ng pinupuno yun. At kapag ang Diyos, dumating na sa point na napuno na siya, ito na, ibabagsak niya na talaga yung kanyang wrath. Okay? The wrath of God. Filling up their sins always, for the wrath is come upon them to the uttermost. This world who mocks God by their sin will be tormented with fire and brimstone. Itong mundo na to na, diba? Napakarami. Ayaw sa Diyos. Napakarami. Hindi naniniwala sa Diyos. Napakarami. Hindi sila sumasamba sa tunay na Diyos. Sige. Isang araw, they will be tormented with fire and brimstone. Tingnan nyo, Revelation 49. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of His indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And this is the picture na ang tao dyan mapupunta sa lugar na kung saan apoy, sa lugar na torment. Nakita nyo yung description? Tormented with fire. Ang nakakalungkot nito, pag napunta na ang tao dito, eternity na yan. Eternal yan.
Walang katapusan yan. Preacher, hindi ba ang Diyos, God is love? Hindi ba ang Diyos, God is merciful? Hindi ba ang Diyos, God is long-suffering? Yes. Pag-ibig ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, inibig tayo ng Diyos, maawain ng Diyos. Pero, kung hindi mo tatanggapin yung pag-ibig ng Diyos ngayon, at ire-reject ng tao, yung offer na pag-ibig ng Diyos ngayon, papunta pa rin siya dito. Ganun, kumbaga, pinakita na ng Diyos yung pag-ibig niya. And preacher, saan po pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya? Kahit na lang sa buhay natin, pinapakita na ng Diyos yung pag-ibig niya eh. Kasi, kung titimbangin, di ba, kung meron tayong timbangan, kikiluhin ba yung ating mabuti at sa mga kasalanan ating nagawa? Sigurado ako lahat tayo yung masama natin, oh. Lagpas-lagpas sa timbangan. Pero ang Diyos, buhay pa rin tayo ngayon. Big sabihin, naawa pa rin siya. Pero ang greatest, yung dakilang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, ay yung Diyos mismo naging tao sa katauhan ni Kristo Jesus para bayaran yung ating mga kasalanan. Para hindi na natin danasin to, siya yung umako. Siya yung sumalo. Siya yung naghirap. Siya yung nagsuffer. Kasi ito po, isipin nyo, itong papunta sa impyerno na to, ito sa apoy, sa brimstone, hindi ka na makakalabas dyan. Yan yung lugar na walang fire exit. Yan yung puro apoy pero walang fire exit. Hindi ka na makakalabas at hindi ka na wala na. Once na ang tao napunta sa lugar na ito, never na siyang makakaalis. Alam naman natin gaano kainit yung araw, di ba? Titigan mo nga lang yan, masira yung mata mo eh. But this is the place na pinupunta ng Diyos yung mga makasalanan na tatanggi sa kanyang pag-ibig. Hindi natin pwede sabihin na, ano ba yan? Hindi naman pala mabait ang Diyos. No. Sobrang bait ng Diyos. Kaya kahit hindi niya na kailangan na siya yung magbayad ng kasalanan natin, siya yung nagbayad. Ganun siya kapag pagmahal. Hindi niya naman kailangan gawin yun. Dapat nga tayo mapahamak dahil sa kasalanan natin, dahil sumamba tayo sa Diyos-Diyosan, dahil tayo ay hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Pero sa pag-ibig niya, dahil mahal niya ang tao, siya yung nagpunta dito sa lupa. Siya yung nagpunta dito at siya yung nagbayad ng kasalanan para hindi ka na mapupunta dito ngayon ang problema. Kapag tinanggihan mo si Kristo, kapag tinanggihan mo yung pag-ibig niya, mapupunta talaga tayo dito. Bakit? Walang pumipigil sa'yo papunta dyan. Kumbaga si Kristo, siya yung parang traffic enforcer. Sir, dito ka. Huwag ka dyan, huwag ka dediretso dyan. Gilid. Saan ka gigilid? Kay Kristo Jesus. Para hindi ka dediretso dito. Otherwise, walang hope ang tao. Otherwise, walang hahalili sa'yo, kumbaga, dyan ka talaga papunta. Lahat ng tao dyan papunta. Ang makasalanan dyan papunta. Pero pag nakilala mo si Kristo, madiditor ka. Parang nag-Gubic Highway ka. Hindi ka na dumaan sa traffic. Igigilid ka niya. Kasi, ang gusto ko po maintindihan natin, itong impyerno naman, this is the wrath of God. Ito yung puot ng Diyos. Puot siya ng Diyos. Dahil sa kasalanan. Pero hindi natin alam, nung namatay si Kristo, binuhos na rin ng Diyos yung puot niya kay Kristo. Binuhos na po na Diyos yung puot niya. Kaya nga namatay si Kristo eh. May kasalanan ba si Kristo? Wala. Hindi po nagkasala kahit isang beses si Jesus Christ. Pero ba't siya namatay? Dahil sa ating mga kasalanan. So instead na panghabang buhay, forever, eternity mo bayaran yung kasalanan mo, kinuha na lang ni Kristo para saglit niya lang bayaran. Kasi He's God Himself who paid for the sins of men. Naintindihan natin? So, tignan nyo ang epekto niya, no? The smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest nor night, o day nor... Nakakaiyak yan. Isipin mo, walang katapusan nito. Walang pahinga. Araw, gabi. Kahit sino dito siguro na makaranas ng hirap, 1 taon mo lang maranasan, pagod na pagod ka na din eh. Paano pa yung 10 taon na hirap? Na araw-araw nahihirapan ka. Every day, isipin mo, 365 days per year times 10 years, that is 3,650 na araw na paghirap. Paano pa yung mga naghirap na mga 5 dekada, 50 years?
Ang hirap, di ba? Yung, alam niyo po, yung may mga sakit na mga dinadala. Yung bibit-bitin nila yon simula sila ay bata pa lang o simula 30 years old hanggang sila ay ano. Ang hirap eh. Di ba? Naawa ka sa mga taong ganun. But what more? Ito, yung mga sakit na yon 30 years, 40 years, 50 years, kung 60 years, napakahaba na. What more yung wala talagang tigil at walang humpay? Hindi lamang 1,000 taon, kundi magpakailanman. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. This world who mocks God, yung mundo na minamak ang Diyos sa pamagitan ng kanilang kasalanan, will be tormented with fire and brimstone. Maaring ang mga makasalanan po ngayon, tumatawa sila sa Diyos. Tinatawanan nila ang Diyos. Maaring tinatawanan nila ang Diyos. Pero sabi ng Bible, ang makikita natin, yung alam niyo po yung kasabihan na, yung huling halakhak. Sa Diyos yun eh. Psalm 2:4, He that sitteth in the heavens shall laugh. The Lord shall have them in derision. Then shall He speak unto them in His wrath, and vex them in His sore displeasure. Okay? So maaring ngayon, tumatawa ang tao sa Diyos. Saan ito pinapakita? Diba ang tao talagang i-display niya pa yung kasalanan niya sa libutan? May mga parada pa ngayon ng mga yung flag pa na gamit nila, rainbow. Imagine mo yung flag na ginagamit nila, rainbow. Yung rainbow, ulitin ko, that is the sign na hindi nagugunawin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig. So, it's also a sign na nag-judge na ng Diyos yung mundo before. Tapos yun ang ibinabandera nila. Babandera nila yung flag nila na rainbow, tapos ipapakita nila yung kanilang mga kasalanan, at proud pa sila sa kanilang kasalanan. At ang tawag pa nila doon, pride. Parade. Tumatawa sila ngayon, nag-i-enjoy sila ngayon, but the Lord has the last laugh in the end. Maaring ngayon, kumbaga, kasi hindi sila napaparusahan ngayon eh. Hindi napaparusahan yung kasalanan ng tao kaya akala okay lang. 'Di ba kapag yung bata, makinig kayo. 'Di ba kapag pag di kayo napagalitan ng nanay niyo, may ginawa kayong hindi maganda, inisip niyo ay okay lang palang gawin 'yun eh. 'Di ba? Okay lang palang mangupit. Okay lang palang sumagot sa magulang. Okay lang pala na ganyan. Pero kapag napagalitan ka at nahuli ka, naloko na. Tapos ng maliligayang araw mo. Okay? Ganon din ang tao. Akala ng tao, okay lang ang lahat. Akala ng tao, hindi napapansin ng Diyos. Akala ng tao, walang bayad. Pero meron po. Nakalista lahat sa Diyos. Kung ang tao nakakalimot, ang Diyos hindi. Meron siyang record ng buhay natin. Imagine, buong buhay mo naka-record sa Diyos. Buong buhay ko naka-record sa Diyos. Hindi lamang yung ginagawa natin na naka-record, pati yung laman ng puso. Pati yung laman ng isip. Lahat yung recorded. So walang takas. Wala talagang takas sa Diyos. Kaya nakita natin, naihayag yung puot ng Diyos. Pero gusto ko makita, preacher, ang tanong po namin, nakita po namin yung puot ng Diyos, yung si Noah, panahon niya, dinunaw ng Diyos ang tao, ang mundo sa pamagitan ng tubig, tapos gugunawin muli sa pamagitan ng apoy. Ang tanong, sino yung makaka-receive nun? Sino yung makatatanggap ng puot ng Diyos? The recipients of the wrath of God. Sino yung makakatanggap? Pag sinabi mong recipient, di ba sa text? Recipient, ibig sabihin yun yung tatanggap ng text mo. Merong sender, merong receiver or recipient. So sino? Sabi ng talata na ating pinag-aaralan, sino yung recipient ng puot ng Diyos? Sa Romans chapter 1, verse 18, all ungodliness of men. Tao po. Tao yung makakatanggap ng puot ng Diyos. Why? Dahil ang tao ungodly. Sabi ng Bible, sa Job 16:11, wickedness is ungodliness.
Okay? Wickedness is ungodliness. Hindi pagiging maka-Diyos yung wickedness. At preacher, ano po yung wickedness? Ano po yung mga example ng wickedness sa Bible? Leviticus 19:29. Whoredom and prostitution is wickedness. Whoredom and prostitution is wickedness. Okay? Marami, akala natin okay lang, pero marami sa TV, marami sa internet na ganyan ang ginagawa nila at akala natin okay lang. Hindi po yan okay. Wickedness yun sa paningin ng Diyos. Ito hindi ko po kayo ino-offend pero baka nagsuporta tayo sa mga Miss Universe. Anong tawag mo dun? Mga nakahubad-hubad sila, pinakita nila yung katawan nila, tapos sila daw yung symbol of peace. Two peace, hindi symbol of peace. No? Ito yan. Actually, mas lang sila, mas may pera lang sila, pero parang tumaas-taas lang sila konti sa society, but simply, ganun pa din yun. At wickedness yun sa paningin ng Diyos. Ano pa? Idolatry is wickedness. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, that is wickedness according to the Bible. God is not in the thoughts of the wicked. Kaya nga walang totoong atheist Walang totoong atheist, hindi talaga naniniwala sa Diyos. Kaya may mga tao nagsasabi di sila naniniwala sa Diyos. Hindi dahil alam nilang walang Diyos, kundi ayaw lang nila yung sinasabi ng Diyos. Ayaw nilang pakinggan yung Diyos. Kasi ang Diyos banal, ang Diyos matuwid, ang Diyos gusto niya yung tama, at ang tao gusto niya yung kasalanan. So, syempre, kung ang gusto ng Diyos matuwid, gusto ng Diyos tama, tapos ang gusto ko mali, ayoko sa Kanya. Ayokong i-correct niya ako. Ayokong itama niya yung buhay ko. Gusto ko manatili sa mali. Kaya wala sa thoughts ng wicked ang Diyos. Kaya wala sa isipan ng wicked ang Diyos. Bakit? Kasi ang dinidesire niya lang, evil. The wicked desireth evil. Hindi lamang yung ungodliness of men, yun yung receiver ng wrath of God, kundi the unrighteousness of men. There are unrighteous judgment. May paghatol na hindi matuwid. Diba? Yun yung mga example. Marami mga tao, unrighteous yung kanilang judgment. At sabi ng Biblia, Jeremiah 22:13, there is no unrighteousness in God. God is always right in all that He does. Tama po ba? Ang Diyos tama sa lahat ng Kanyang ginagawa. Walang unrighteousness sa Diyos. Tandaan nyo, kahit anong gawin ng Diyos, righteous. Righteous. Preacher! Bakit ganun yung pagpapalaki sa akin? Preacher, bakit ganito yung nangyari sa buhay namin? Preacher, bakit ganito? Hindi naman ang Diyos ang gumawa niyan sa atin kasalanan. Hindi ang Diyos yung gumawa nun. Ang walang ibang, ang desire ng Diyos kundi ang tao mamuhay in righteousness. Pero paano naging complicated yung buhay natin? Dahil sa kasalanan, naging complicated ang kasalanan, ang buhay natin. The reason why our lives ngayon, ang hirap, hindi po dahil ang Diyos yung may disenyo na ang buhay ay humirap. Kaya mahirap ang buhay dahil ang kasalanan ang nagpahirap sa tao. Sin is the ultimate problem of man, not money, not poverty. Ang problema ng tao, hindi po yung kawalan ng pera, kawalan ng, di ba? Hindi yun. Ang pinaka-problema ng tao, kasalanan. Isa pang example ng unrighteousness, yung kapag meron kang hinar o meron tayong pinagawang trabaho, sabi mo, babayaran mo siya ng gantong amount, tapos di mo ginawa, unrighteousness yun. So kung nangako tayo, sige, gawin mo to sa akin, bigyan kita ng 200. Pag ginawa niya, bigyan mo siya 200. Bakit? Kasi kasunduan yun. Ngayon, pag hindi ginawa yun, Jeremiah 22, I believe, kung tama yung verse ko, ano yan? Unrighteousness. Now, 1 John 5:17, all unrighteousness is sin. All unrighteousness in sin. At ang nakakalungkot dito, 2 Thessalonians 2:12, sige, babasahin ko ito, those who have pleasure in unrighteousness will be damned. Those who have pleasure in unrighteousness will be damned. 2 Thessalonians 2 verse 12. Ang sabi ng Bible, 2 Thessalonians chapter 2 verse number 12, that they all might be damned who believed not the truth but had pleasure in unrighteousness. Nakakalungkot. Nahayag na sa atin yung katotohanan tungkol sa ginawa ni Kristo, paniwalaan po natin. Nakikiusap po kami. Yun po yung laman ng puso din namin. Yun yung desire namin na meron po mga tao ditong maniwala kay Kristo, magtiwala sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas. Bakit?
Kapag hindi natin pinagtiwalaan si Kristo, walang ibang matitira sa atin kundi wrath of God. Walang ibang matitira sa atin kundi puot ng Diyos. Hindi po talaga eh. Walang maghihintay sa atin. Akala natin, di ba, nakalagay sa mga nicho, nakalagay sa mga sementeryo, rest in peace, rest in peace, rest in peace. Paano ka magre-rest in peace kung nasa impyerno? How could you really rest in peace if you are staying in hell? Why? Because you have rejected the Lord Jesus Christ. So nakakalungkot yun. So ang desire natin, merong mga tao magtiwala kay Kristo Jesus. Why? Dahil yun lang yung way para ma-escape yung wrath of God. Para hindi mapunta doon. And also holding the truth in unrighteousness. Ito yung mga receiver, ito yung mga tatanggap, ito yung mga sasalo ng puot ng Diyos. Bakit sila? Ano yung ibig sabihin na preacher, holding the truth in unrighteousness? Yung alam mo na yung katotohanan pero ayaw mo pa din. Alam mong totoo siya, pero nire-reject mo pa rin. Halimbawa, alam ng mga tao na may tunay na Diyos pero sumasamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Ang tawag mo dun? Holding the truth in unrighteousness. Those who know the truth better choose righteousness, else God's wrath. But man's history reveals a wicked proof of its defiance against the Holy God. Diba ang liwanag naman po? Pinapakita ng history, pinapakita sa atin na ang tao talagang ayaw sa Diyos. Alam naman nila na merong lumikha, pero ang sinamba pa rin nila yung nilikha, hindi yung lumikha. In Romans 1, dito sa ating text, verse 25, ito po yun, no? Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator who is blessed forever. Amen. Pinalitan yung katotohanan ng Diyos patungo sa isang kasinungalingan. Ang gusto ko pong ipaunawa sa atin, ang Diyos, ito po habag niya to sa atin. Yun nangyayari sa atin ngayon, itong buhay dito sa mundo ngayon, hindi pa po binubuhos ng Diyos yung wrath niya, kaya hindi pa yun yung apoy, wala pa. But when that time comes, He will not spare. During this time, ang tawag po sa ating panahon ngayon, Day of Salvation. Day of Salvation po itong panahon na to. Otherwise, kapag lumagpas ka na sa Day of Salvation, that's the day of vengeance of our God. Pero ngayon, mapalad tayo ngayon, kaya dapat mas lalo kami maging masipag sa papangaral na ebanghelyo. Bakit? Kasi ang tao ngayon, dito ang pinakamagandang chance na maligtas. Dahil pag dumating na yung day of vengeance of our God, hindi mo alam kung gaano kahirap na doon. This welcomes the wrath of God on them. Itong mga ginagawa ng mga tao na hindi tama. So nakita natin, number 1, yung revelation of the wrath of God, yung recipients, kung sino yung mga tatanggap ng wrath of God. Pero tignan natin, ano yung dahilan? Preacher, bakit ba? Ano yung dahilan kung bakit ibubuhos ng Diyos o bakit papakita ng Diyos yung galit niya, yung puot niya sa kasalanan at sa tao? Dahil, ang dahilan, which may be known of God is manifest in them. Kung nagkulang ang Diyos, meron sana tayong dahilan, pero hindi po nagkulang ang Diyos. Has God poured out His wrath? Or had God poured out His wrath on totally ignorant people, walang mga kaalam-alam, walang kamuang-muang? Pwede nating sabihin, hindi makatarungan yan, Lord. Bakit ka ganyan? Bakit mo ibuhos yung puot mo? Ignorante naman yung mga tao. Hindi, walang ganyan sa Diyos. Kasi deep in the hearts of the people, lahat ng mga tao, they know that there is a God. Na may Diyos. May liwanag enough yung bawat isa. But this is not the case, for no one is ignorantly innocent against God. Wala po. Wala talagang inosente na tao. Na walang kaalam-alam, walang idea, no. Meron po. Everyone has enough light God hath given unto them. Bawat isa. There is enough light na binigay sa atin ng Diyos. And I hope yung light na na-receive natin, sundan natin, at paniwalaan natin. Kasi ito, God hath showed it unto them sa verse 19.
God that showed it unto them. Therefore, no one can say on the day of judgment that he does not know that God is real or that he does not have enough evidence for the truth. Huwag sabi na, Panginoon, di ko naman alam na totoo ko eh. Ay, walang makaganyan. Walang makaganyan sa harapan ng Diyos. God will pour down His wrath upon the wickedness of man and for holding the truth in unrighteousness. Ipubuhos po ng Diyos. Pakinig po tayo. That includes all of us. That includes all of us. Kung walang sasalo nun para sa atin. Tayo po yung sasalo ng puot ng Diyos kung walang magiging representative para siya yung sasalo. Para bang siya yung magiging kapalit mo. Tayo yung sasalo nun kung wala tayong kumbaga, siya yung replacement mo. Siya yung substitute mo. Kung wala kang substitute, ikaw yung sasalo nun at hindi mo kakayanin, forever ka sa impyerno, lahat tayo. Pero salamat, dahil may Panginoong Hesukristo. Tingnan yung epekto sa Revelation 11:18, no? And them that fear them, small and great, that shouldest destroy them which destroy the earth. Diba? The nations were angry and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged. May time, may panahon, naghatulan ng Diyos ang sanlibutan. Huwag na natin pong hintayin yun. Huwag na natin hintayin na umabot pa doon para lang sabihin natin, ay, naniniwala na ako ngayon. No. Ngayon pa lang. While there is time, while there is hope, while this is the day of salvation, this is the time na kailangan nating paniwalaan yung Ebanghelyo ni Kristo. Otherwise, kapag lumagpas yung day of salvation, wala na. Nasa day of vengeance na tayo. Tignan nyo po yung epekto kapag tayo naniwala kay Kristo. And to wait for His Son in heaven, from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Amen. Kita natin. Kapag ang tao naniwala kay Kristo, kapag ang tao naniwala sa ginawa ni Kristo para sa kanya, may i-spare ka mula doon sa puot na paparating. The wrath that is coming, hindi ka nakasama doon. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon that I am not part of doon na sa mga makakaranas ng wrath to come. Hindi dahil ako'y perfect, hindi dahil ako'y banal sa aking pamumuhay, no. Dahil si Kristo yung humalili para sa akin. He is my substitute. Instead na ako yung sumalo ng wrath of God, si Kristo yung sumalo ng wrath of God para sa akin. What a blessing. Yan ang tinatawag na pag-ibig ng Diyos. Yan ang tinatawag na biyaya ng Diyos. Pero wag natin hintayin na matapos yun kasi meron pong deadline. May deadline yun. Di natin alam kung kailan yung deadline. Walang nilagay sa Bible na this is the deadline. Pero once na nag-rapture, kinuha na in church. Lahat ng mga saved, yun lang po yun. Lahat ng mga saved, kinuha na ng Diyos. That's the end. That's the end. Ito na. Enter na tayo sa day of vengeance of our God. Conclusion. No one could escape from the wrath of God. Wala po. So po maintindihan natin, ang tao subject sa wrath of God and no one could escape. Ang salita ng Diyos will be fulfilled to the last letter. Mapupulpil, mangyayari ang nakasulat sa salita ng Diyos. Lahat yun, wala pong mamimiss. Wala pong parang makakaligtaan ng Diyos. Wala. Everything mangyayari kung anong sinabi niya. That is why we are preaching the gospel unto you so that you could escape the wrath to come. Yun po yung dahilan. Bakit kami nangangaral? Bakit kami pupunta dito? Bakit tayo nagpapatuloy dito? Bakit tayo nag-aaral ng Bible? So that no one will be subject to the wrath of come or wrath to come dahil naligtas na siya ng Panginoong Hesukristo. At yun yung pag-asa ko po. Yun yung prayer ko. The Gospels are only hope because the Lord Jesus Christ drank that wrath for us in order to pay for our sins and freely save us. Walang iba na kayang sumalo ng puot ng Diyos at makasurvive. Only Jesus Christ drank that wrath. Siya yung uminom nun, siya yung sumalo nun. And He survived that. Binayaran niya yung kasalanan. At ang maganda doon, He rose again the third day. Victorious and triumphant.
nabuhay siya na magmuli, ibig sabihin, yung ginawa niya para sa kasalanan, napagtagumpayan niya. Kasi kung hindi po siya nabuhay mula sa mga patay, ibig sabihin, nandun pa rin yung kasalanan natin, hindi pa nabayaran. Pero salamat, nabuhay siya mula sa mga patay. Tandaan niyo po, ulitin ko, kung meron sa inyo gustong i-challenge ang Diyos, kung meron sa inyo gustong i-challenge ang salita ng Diyos, ang katotohanan nito, isa lang kailangan nyo i-disprove. Pag na-disprove nyo ito, wala na tong lahat na ginagawa natin. And that is, i-disprove mo lang na nabuhay si Kristo mula sa mga patay. If Christ be not risen, our faith is in vain. Ye are yet in your sins. Sabi na 1 Corinthians 15. Yun lang po. So kung sino man, ayaw nyong maniwala, hindi kayo kumbinsido, i-prove nyo lang. Di naman totoo yan si Kristo na buhay mula sa mga patay. Yun lang i-disprove nyo. Pag na-disprove nyo yun, na-disprove nyo ng pananampalataya ng lahat ng Kristiyano. Pero kapag hindi nyo ma-disprove na si Kristo na buhay mula sa mga patay, ibig sabihin, God will judge the world one day. And His wrath is impending. Nagganyan na. Ibubuhos niya na yan eh. Ready na yan eh. Kaya lang, hanggang meron pang gusto ng Diyos, ini-extend niya pa. Why? Kasi meron pang masisave. Meron pang maliligtas. Meron pang mga maniniwala kay Kristo. At yun yung prayer namin. That you believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa iyong banal na salita. Thank you for the truth of the wrath of God. Yes, maaring ito'y nakakatakot. Yes, maaring ito ay this truth, uncomfortable kami. Even it could bring fear sa amin. Pero ito po'y nakalagay sa iyong salita, hindi po para takutin kami, kundi para lumapit kami kay Kristo Jesus. And that's the only source of our hope that we could escape from this wrath of God if only we trust the Lord Jesus Christ. Thank you po sa mga tao na to that spend their time dito po. Naglaan sila ng panahon even in their busy schedule. But I pray na makita nila yung value nitong mga bagay na to. Hindi po sayang yung kanilang panahon. That they are learning about yung salita mo, yung kalooban mo, kung ano nakalagay sa iyong salita, anong kagustuhan mo sa tao. Nawa, ang ma-realize po namin na walang pag-asa apart from Christ. That only we could find salvation and flee that wrath to come only through the Lord Jesus Christ. Thank you so much sa kabutihan niyo po sa amin. Kayo po mag-glorify. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you so much po.